umaga. Amen. Amen. Hindi po aksidente na kayo naririto. Welcome po kay Kuya Louie and Ate Janet and Ate Blessy. Magandang umaga po sa inyo. Welcome po kayo. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Sana po hindi ito yung una, hindi ito yung huli, kundi ito yung simula ng yung pagdalos gawain ito. Amen. Hallelujah. Amen. Kayo po ba ay nagagalak at muli tayo naririto, nagkasama-sama na naman ang kapatiran. Amen. Amen. Nagagalak po ba kayo? Amen. Amen. Sa umaga po ito, bago tayo po magsimula ay inaangkin ko po yung karapatan, yung pong pulpitong ito dahil po yung samahan niyo po sa panalangin. Ang aking pong pamangkin ay siya po ay halos isang buwan na po siyang may karamdaman at hanggang ngayon po ay hindi po nakakalakad ng maayos. Ang kanya po tiyan ay sumasakit. Karatanggap lang po ng message galing sa kapatid ko. Kaya samahan niyo po ako sa isang panalangin. Samahan niyo po ako dahil talaga alam niyo naman po sa atin sa Pilipinas ang mga ospital ay hindi po biro. Kaya sa umaga po ito ay samahan niyo po ako habang tayo po ay nagwo-worship sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Amin namin Diyos sama na makapangyarihan sa lahat. Kami po Diyos sama ay muli ay nagpapasalamat sa iyo, O God. Kami po Panginoon naman ay nagpapasalamat sa buong isang linggo na kami po pananamay, binigyan mo po pananaman ng kalakasan at mga biyaya, pagpapala, O Lord God, na hindi po namin na kayang tumbasan ng anumang halaga, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos, sa karapatan po namin, O Lord God, na ikaw ang pananama, kalayaan, O Lord God, na ikaw ay aming mapapurihan, ikaw ay aming mapasalamatan, Panginoon. Salamat, Ama, sa opportunity na ito, Panginoon, na meron kami, O Diyos, Ama, na malalapitan, O God, na ikaw iyon, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O God, dahil kami tinuring mong iyong anak, Panginoon. Inari mo po iyong mga anak, Panginoon. Kaya sa umaga po, Lord God, muli po, Diyos Ama, kami po, O God, ay naririto, nakatayo, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming papurihan. Kaya minsan pa, Lord God, sa aming po panumang pag-aawitan, Panginoon. Ang dalangin po namin, O God, O Diyos, mabot po namin muli, Panginoon, ay kaluwalhatian, Panginoon. Siya nga po, Lord. Kaya samahan mo kami, Panginoon, Siya O nga Diyos. At sa umaga po ito, Lord God, kami po, Diyos, samahan ng aming po mga kapatid, Panginoon, sa umaga po ito. Inilalapit po namin sa iyo, Diyos, yung aking pong pamangkin sa Pilipinas. In the name of Jesus. Jesus' In the name of Jesus. Wala po, Diyos, sa mga, ikaw po pa na may Diyos na makapangyarihan, Lord God. Kaya mo siyang pagalingin, Lord God. Napakarami mo po, Diyos, ng mga ginawa, Panginoon, Lord God, ng pinagaling, binuhay ng mga patay, Panginoon. Lord God, kaya tamas sa umaga po ito, Lord God, kami pinagkakaisa ng aming po mga kapatid, Panginoon. Bigyan mo po pa naman ng kagalingan, Panginoon, naman ang aking pong pamangking ito, Panginoon, naman sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kaya sa umaga po ito, Lord God, nagpapasalamat na kami, Panginoon, naman sa kagalingan pinagkaloob mo sa kanya sa umaga po ito, Lord. Salamat po, Ama. At minsan pa, O Diyos, Ama, sa pagpapatuloy po ng gawain namin sa umaga po ito, Lord God, ang aming pong dalangin sa iyo, Panginoon. Ang maging aming pong pastor, O God, na magdadala na iyong salita sa umaga po ito, Lord. In the name of Jesus, pahiram mo siya, Panginoon, itong banal na langis, Panginoon. Upang makita, O Lord God, itong kaluwalhatian, Panginoon. Ang makita lamang, Panginoon, O Lord God, ang iyong kabanalan, Panginoon, O Diyos. Masalamat po at maging Ama kami, O Diyos, Ama, na magbabalik, Panginoon, naman ng mga papuring awit, O Diyos. In the name of Jesus, samahan mo kami, Panginoon, ng iyong pong mga anghel, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ama, salamat po. At sa umaga po talaga, binabalikan ka namin naman ng aming pong pagpupurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa umaga po ito, habang ating pong inaawit ng kanta nito ay tayo po ay ating pong kamayan, yung ating pong mga kapatid. Amen. Hallelujah. Are you ready to worship the Lord? Amen. Amen.
Mga awiting makasanlibutan, sarap tumawid, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa luwag, sa galang ligaya. Ay sarap tumawid, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa luwag, sa galang ligaya. Awiting makasalimutan, sarap tumawid, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa luwag, sa galang ligaya. Ngunit kayo'y sa magkasayang si Jesus magligaya. Awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y natin, na hindi kayang lumpasan. Mga awiting makasanlibutan, ang sarap tumawid, awiting makalangit. Puso mo'y inuwiindak sa luwag, sa galang ligaya. Puso mo'y umiindak sa luwag, sa galang ligaya.
patuloy po nating pupurihin ang ating Diyos na buhay sa mga awitin. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. At patuloy pa natin sambahin ang ating Panginoon. Let's praise our God, the Lord. What a beautiful name we got, Jesus. We give you praise. Oh, hallelujah. You are the world at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. He didn't want heaven without us. So Jesus knew from heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a
my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Powerful name it is. Powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus.
to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you, Lord. In your name, I will lift my hands to the King. Presenting my praise, I bring heaven knows. I want to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. Presenting my praise, I bring heaven knows. I want to love you with all I belong to you. I belong to you. I belong to you. Yes, Jesus, we belong to you, Lord. I belong to you. I belong to you. I belong to you.
Hallelujah, Jesus. Oh, manaming Diyos naman makapangyarihan sa lahat. O Diyos, tunay po pa na naman na napakasarap pong awitan ka, Panginoon. Yes, Lord God. Napakasarap pong damahin, Panginoon, ang pag-iibig mo, God. Nga po, Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong isang anak, Panginoon, na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Upang kami hanguin, Panginoon, sa aming mga kasalanan, O God. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Dahil sa kami sa mga pinili mo, Panginoon, upang paglingkuran ka, Panginoon, upang sambahin ang iyong pangalan, O God. Kaya tama sa umaga po ito, Lord God, nagpapasalamat kami, O God, sa presensya mo po, Panginoon, Lord God, na muli po namin naman na naranasan, O Diyos. Purihin naman dakila mong pangalan, O God. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, good morning. Our title for our message today is Beyond Miracles and On to Jesus. Yan po ang ating title ngayong umagang ito. But before we start, let us bow our heads and pray muna. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat nga po Lord God, patuloy mong ipinapadama sa amin ang iyong banal na presensya. At ang tatlo naming panauhin na pangdangal na iyong kaloob, Panginoon, ay nagpapatunay na ito ay ang pagsagot mo sa aming panalangin na mayroon kaming makilala at makasama pang mga bago, Panginoon, katulad ni Ate Bessie, Ate Janet, Kuya Louie, Lord God, na nakakasama namin ngayon, Panginoon. We pray, Lord God, na as they stay here and listen to your words, Lord, mag-speak ka kung paano ka nag-i-speak sa amin, Lord God. Open our hearts and our minds. At ako, Lord, instrumento mo lang ako, Lord, para ipahayag ang mga katotohanan ng iyong mga salita. At Lord, minsan pa, Holy Spirit, we invite you na ikaw ang maging preacher namin ngayong umagang ito. At huwag niyong hayaan na takpan ni Satan ang aming isip, ang aming tenga, lalo't higit ang aming puso para maunawaan namin ang iyong mga salita. Lord, kinikilala ko nga ako'y instrumento mo lamang at ako'y tumatayo sa harapan ng aking mga kapatid sa biyaya mo. This I pray in Jesus' name. Amen, amen. Okay mga kapatid, the title Beyond Miracles and On to Jesus, meaning hindi dapat tayo nagsisettle sa miracle-based or wonders and sign-based faith. Ang miracles naman talaga and wonders and signs, galing talaga kay Jesus Christ yan. Galing kay God yan. Gumagawa talaga siya ng himala 100%. Pero ang sinasabi natin, ang maging base ng ating faith ay through a deeper relationship with the Lord. If we really truly want a faith na talagang matatag, matibay, dapat ang hinahangad natin ay ang relational-based faith. Hindi yung of the things that we see sa mga bagay na nakikita lang natin, tayo magbabase para sa ating mga pananampalataya. Later on, we're gonna read, pasensya na kung ako magbibinata. Later on, we're gonna read in the book of John. Alam nyo, in the book of John, the first 12 books niyan, chapters, is called Books of Sign. Books of Sign. Si John po, sinulat niya ang gospel niya ng merong 7 miracles. At ginawa niya ito in order, no? Inorganize niya ito isa-isa para at the end of those stories, you will see that Jesus Christ is the true Messiah. Lahat ng Messiah, kaya nga sinasabing Book of Signs, meaning, Book of Miracles, meaning, every miracle that Jesus did has a meaning and has its significance. May kaihalagahan, importante, may mensahe sa bawat isa. And at the end of those stories nga sinasabi ko that the purpose of his writing those miracles is for us to see at the end that Jesus Christ is the true Messiah and that if we believe in Him, we will have an everlasting life. Yan po mga kapatid ang purpose ni John. No? Mga kapatid, si Jesus Christ hindi lang po siya nagpunta dito sa mundo para mag-perform ng miracles, wonders, and signs. He came here to save lives. Siya po ay nagpunta dito para tayong lahat ay maligtas. Kaya nga dapat nating tinitignan na ang iyong pagkakatawag sa Panginoon, ang iyong pagkakaroon ng relationship sa Panginoon, ang iyong faith dapat talaga ay higit pa sa mga nakikita mo. Yeah, if you will have faith in your sight, seeing, sabi nga, I will have faith kung nakikita ko. Pag nakikita mo, it's just seeing eh. Believing, it's also just believing. Pero true faith comes when you do not see and
Whether hindi mo nakikita yung ina-expect mo. May faith ka kahit nakikita mo ang Diyos, nararamdaman mo man o hindi, na may faith ka na nandyan ang Diyos kasi totoong buhay siya. Hindi ka nagkakaroon ng pananampalataya, sabi ko nga, because of your emotions, because of your feelings lang. Pero you are having faith, knowing and trusting and believing that God is real and true in our lives. Amen, church? Diba? Sino nga naman ang ayaw ng faith? Lahat tayo may gusto ng faith. Ikaw gusto mo ng faith. Ako gusto ko ng faith. In this kind of world that we are living in the kind of life that we are living in, we truly need faith. Kailangan natin ng pananampalataya. Church, every one of us needs to possess a faith. Pero it should be much higher. The faith must possess you. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Kailangan mo mag-possess ng faith. Pero ang kailangan yung faith ay napopossess ka. Yung faith na meron ka ang nagdadala. Hindi yung faith ang dinadala mo. Yung parang pagka-blessing, may faith ka. Pag maganda nangyayari, masigla ka. Emotional mo, pag tinatugon ng Panginoon ang prayers mo, emotional. Pero hindi dapat ganon. Dapat yung faith ang nagpopossess sa iyo. Yung faith mo ang nagdadala sa iyo para manampalataya ka sa Panginoon. Amen, church? Do you understand? So let us read the Gospel of John. John chapter 4, 46 to 54. So once again, he came to Cana in Galilee. Si Jesus Christ po yan. Where he had turned water into wine. And there was a royal official whose son lay sick in Capernaum. When he heard that Jesus had come to Judea to Galilee, he went and begged him to come down and heal his son, who was about to die. Jesus said to him, unless you people see signs. Jesus Christ is talking to that royal official from Capernaum na sinasabi niya, unless you people see signs and wonders, you will never believe. 49, Sir, the official said, calm down before my child dies. Go, said Jesus, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. And while he was still on the way, his servants met him with the news that his boy was alive. So he inquired at the hour when his son had recovered, and they told him the fever left him yesterday at the 7th hour, meaning 1 o'clock sa hapon, alauna. Then the father realized that this was the very hour in which Jesus had told him, Your son will live, and he and all his household believe. This was now the second sign that Jesus Christ performed after coming to the Judea into Galilee. Church, no? Alam mo, church, this is the story of a person, one person, who suddenly had a change of heart. Parang nag-360 yung kanyang belief, yung kanyang not strong faith or parang miracle-based faith into talaga believing and trusting God's words. Yan po, isang person lang po ang ating pag-aaralan. Pero ang pag-uusapan po natin ay ano muna, for you to have strong faith, ano muna yung dapat mong iwasan para magkaroon ka ng strong faith? Ano yung obstacles? Ano yung hindrances na meron ang isang tao para magkaroon siya ng strong faith? Sabi nga, the first thing na dapat natin tingnan, the obstacles of a strong faith. Number 1, mga kapatid, no? Ano ang balakid na ang nakikita ni Jesus Christ dun sa royal official? Number 1 is the second-handed faith. Yung parang instead na ikaw ang maging player, fans ka lang. Naranasan nyo na ba yun? Na nababalitaan nyo, uy, si Jesus Christ nagpagaling. Si Jesus Christ gumagawa ng himala. Parang naririnig mo lang, nababalitaan mo lang. Pero ang totoo, ikaw mismo, hindi mo na-experience. Kaya ang tanong mo, maniniwala lang ako kapag nangyari sa akin. Di ba anong sabi? Second-hand faith. Ano pong sabi doon, no? Na, kasi nga sinabi doon, when he heard that Jesus Christ turned water into wine. Di ba? Parang inasam niya nang makita si Jesus Christ. No, sabi ko nga, madami sa atin mga kapatid, I don't know how many of us who truly experience yung pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Yung mabiyaya, nagpo-provide, nagpipigay ng kagalingan, nag-restore ng family. Ilan na parang pag nababalitaan mo na mamangha ka, talaga, kaya niyang gawin yun?
Kaya nagkakaroon ka din ng eagerness na, na makilala si Jesus Christ sa ganung level lamang, na narinig mo lamang. Nabalitaan ko dahil siya ay ganito. Gusto ko siyang makilala kasi nabalitaan ko. Hindi ka nagkakaroon ng paglalim na gusto ko siyang makilala kasi ako, gusto ko talagang maranasan yung himala, miracle, yung pagbabago, yung restoration na gagawin niya sa buhay ko at sa family ko. Hindi ba mga kapatid, yun daw, yung ganun daw klaseng faith na parang nababalitaan mo lang is a hindrance para magkaroon ka ng strong faith. Kasi hindi iyo yun. Hinihiram mo lang yun. Yung parang nangangailangan ka, nabalitaan mo, ay, siguro naman gagawin din sa akin ng Lord yun. Hindi ho ba? Number 2, ano po yun? Number 2, obstacle of having a strong faith, sign-demanding faith. Di ba? Yung parang lahat ng bagay ay alam mo lang yung parang bang, ang sabi nga dito, 4:8, no? John chapter 4:48. Jesus said to him, unless you people see signs and wonders, you will never believe. Alam niyo yung 48, when Jesus Christ was talking to this royal official, he's not approving it. Parang, hindi ako sang-ayon sa'yo. Hindi ako natutuwa na kasi gusto mo lang makita. Oo, naniniwala ka na ako'y naghihimala. Pero hindi ako natutuwa na yun lang ang gusto mo makita. Jesus Christ was rebuking that official. Kasi nakita ni Jesus Christ na kaya ka lang lumalapit sa akin kasi may nababalitaan ka. Di ba? Parang, kaya ka lang nag-church kasi may kailangan ka. At tawag mo nga sa akin, hindi Panginoon. Anong tawag niya? Panginoon. Panginoon. Di ba? Madami sa ating ganyan. Di ba? Yung pupunta ka lang na parang, kasi dinidemand ko na magpakita ka ng himala sa akin. Nire-rebuke siya eh. Madami sa ating ganyan mga kapatid. Yun daw yung hindrance na parang doon ka lang nakabase sa mga bagay na nakikita mo. Remember our message last Sunday about the Israelites? Di ba? Yung Israelites, pag ginagawa ni God ang mga bagay na gusto nila, they are so happy and they're so pleased. Nang hinati ni Moses ni God sa pamamagitan ni Moses yung Red Sea, tuwan-tuwa sila. Di ba sabi ko nga, they are singing, glory to God, mighty is the Lord. But after 3 days, nung sila ay nauhaw, wala silang mainom. Anong sabi nila? Dinala mo ba kami dito, Moses, ng iyong Diyos, para kami ay patayin? They kept on complaining. Kasi hindi nila nakikita yung parang hindi ginagawa ng Diyos yung gusto yung expected nilang gagawin sa kanila. Ganun yung sinasabi kong demanding faith. Sign demanding faith na ang faith mo lumalakas lang pag may nakikita ka. E papaano kung hindi ginagawa ng Diyos ang gusto mo? Amen, church? Hindi ho ba? Nire-rebuke niya yan mga kapatid at sabi nga dito sa Matthew 12:39. But sa ibang pagkakataon, sa ibang place, sinabi niya sa mga tao, but Jesus replied, only an evil adulterous generation would demand miraculous sign. But the only sign I will give them is the sign of the prophet Jonah. Do you know the story when Jesus Christ was nailed on the cross? Anong sabi sa kanila ng mga centurion at mga nagmamak sa kanilang mga tao who doesn't believe about, hindi naniniwala kay Jesus Christ? Anong sabi ng mga taong yon? Tama. Yun nga ang sabi. Hindi, di ba ang sabi niya? Sabi nila, bumaba ka lang dyan, palayain mo lang iyong sarili. Bumaba ka lang dyan sa cross. Anong sabi ng mga taong nagmamak sa kanila? We will believe. Maniniwala kami sa iyo. Church, sinasabi, pag ganyan daw ang klase ng estado ng iyong puso sa pananampalataya at you are just yung faith mo is demanding about sign, sabi, it's very shallow. Kasi di ba sabi ko nga, 100% God answers prayer. Kaya lang, ang pag-answer niya ng prayer is not always you will have what you want. It's either yes, no, or talagang wait. Di ba? E paano kung ang ine-expect mo sa kanya yung ang nagpapalakas sa'yo ng faith, yung may nakikita ka lang. Tapos ang sa answer pala sa'yo ni law. Kaya di ba madaming nanlalamig, madaming naliligaw, madaming hindi nanlalamig at nagba-backslide sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga church, are you that kind of Christian? Ganun ka ba, kapatid? Tapikin nyo nga yung katabi nyo. Are you that kind of Christian?
Ganyan ba tayong Kristiyano na pag may nakikita lang natin, sasabihin natin, then I will believe? God, maghimala ka lang. God, patangusin mo lang yung ilong ko. God, paputiin mo lang ako. God, bigyan mo lang ako ng asawa. God, payamanin mo lang ako and I will believe. Eh, paano kaya yaman kung tanghali kang magising? Di ba? Kung minsan nga gano'n may nagpipray, Lord, bigyan niyo akong trabaho. Ang interview ko, gusto ko pipiliin ko tanghali. Di ba? Eh, kasi ang God, when He works, hindi kanya ginagawang tamad. Ang God, when He answers prayer, hindi magic. When He answers prayer, there's something into it. There is a reason why He answered that prayer. There is a reason why He is not answering that prayer. There is a reason why you have to wait for that answered prayer. Lahat yun may reason. Diba? Baka mamaya may naghintay sa inyo, kailan kaya dadating ang aking forever? Diba? Sabi ni God, bigyan kita binibigyan ng eternal life para maghintay ka ng matagal. Hindi, joke lang. Alam mo, mga kapatid, kaya nga, sabi, mababaw ang pananampalatayang nakabase lang sa nakikita. Amen? Sana naiintindihan nyo, di ba? Mga kapatid. Ano, mga kapatid, kasi, minsan, we are having this idea o may mga ibang tao na ganito ang thinking. Na ang himala ay dun lang sa mga, kaya naghihimala sa iyo, gumagawa ang Diyos kasi close kayo ni God. May ganun bang kaisipan? Kunwari natanggap mo yung prayer mo, kaya ako natanggap yan kasi malapit kami ni God. Kasi ganun kami. Ha? Ganun ba tayo mga kapatid? Ganun ba natin tinitingnan ang ating sarili? Di ba? Tapos kapag hindi naghimala sa iyo ang God, sasabihin mo din naman, siguro kaya mag-feel guilty ka naman. Alam nyo, ang Diyos mga kapatid, napakabait. Kung gumawa ka ng masama, bibigyan niya pa rin yung common grace niya eh. Di ba? Sabi ko nga, even though we are not faithful, He remains faithful. Ang katapatan ng Diyos ay hindi dapat questionin. Hindi mo din naman dapat mag-feeling entitled ka na kaya pinrovide ng Lord, kaya binigay ng Lord to kasi ako ay alam niya na malapit kami. Kilala niyo po ba yung 10 ketongin? Yung 10 ketongin? Di ba? Sa tingin niyo, hindi alam ni Jesus Christ yung puso nila? Alam. Di ba? Pwede bang nung isa lang ang bumalik, sinabi ni Jesus, ha? Ikaw lang, akala ko malalago sila. Akala ko malalapit sila sa akin. Akala ko okay kami. Hindi siya ganun ha. Alam niya. Pero sa 10 yon, pinagaling niya yung 10, isa lang ang bumalik. Close ba sila nung siyam? Hindi, isa lang ang nag-dedicate ng buhay sa kanila. Kaya nga sinasabi ko, if you will put your faith in hindi masama ang himala eh. Kasi God is doing it. Walang masama doon. Pero ang sinasabi natin, if you want a stronger faith, huwag ka doon mag-base. Huwag ka doon sa mga miracles and sign na pinapakita lamang ng Diyos. Doon ka mag-base, mga kapatid. Amen? Yung mga Israelites na pinatawid niya. Oh, nung pinatawid niya ba yan, nagkaroon siya ng covenant. Oh, mga Israelites, patatawadin ko kayo sa dagat ng San Francisco, pero dapat maging mabait kayo. O hindi. Nung nakatawid sila ng San Francisco, saan sila nagpunta? Punta sila ng Macy's, nagpunta sila ng Nordstrom, ibig nagpunta sila ng Sunday, sumuramba sa Panginoon. Diba? Hindi. Laging ganun ang ginagawa ng Panginoon. Pakakainin, magpo-provide ng mana, ng pugo, magpapalabas ng tubig sa malaking bato para i-provide sa kanila. Pero hindi sila ganun kalumalim sa Panginoon. Diba? Kaya tignan sila, murmur ng murmur. Complain ng complain. Diba lagi, di ba na-mention ko nga, kayo ba nagtanong sa Panginoon nung kayo'y biniles at pinagpala, tinanong nyo ba sa Panginoon, Lord, dapat ba ako sa blessing na to? Tinanong nyo ba yan? Dapat ba ako? O doon ka lang nagtatanong na, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Bakit nagkakaproblema ako? O nung binigyan ka ng pera, provide ng Panginoon ng pangangailangan mo, tanong mo, Lord, worthy ba ako dito? Kahit ako hindi nagkakaroon ng time sa'yo, kahit ganito ang buhay ko sa harapan, no?
Kahit mas matapang pa ako sa aso. No, kahit na pag nagsasalita ako, bumubula bibig ko. Para akong kinukumbulsyon. Oh Lord, pinoprovide mo pa rin ako. O hindi. Tapos kapag may problema ka, saka ka dumadapa, Lord, hindi dapat yun. Bakit nangyari sa akin to, Lord? Mabait naman ako, maayos naman ako, Lord. Hindi lang halata. Hindi ba, mga kapatid? Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, ang miracles kasi, ginagawa ng Panginoon yan in many reasons. Mamaya yung miracle na ginawa sa'yo, tinest lang ang faith mo din. Kung magiging tapat ka sa Kanya. E paano kung test lang pala yan, kung pinagkamal ka ng pera dahil sa pinrovide niyang trabaho, tapos tinitest ka lang pala kung manlalamig ka sa Kanya o hindi. O, di ba? Sabi ko nga, mayroon akong kilala, sumobra yung sukli, nagpasalamat eh. Panginoon, salamat, sumobra ang sukli. Pinagpasalamat niya sa church yun. Totoo. Kanya, Panginoon, bumili ako ng gamot. Sumobra ang sukli. Binalik mo, hindi. Salamat, Lord. Blessing. Di ba, mga kapatid? Oh, di ba kung titignan mo nga, blessing ba to? O test lang? Siguro pag mga 10 piso, o ano mga tignan ko? Pag 10 piso, pag mga $10 ang sobra. Di ba? Babalik mo. Pag mga $100 na, malaki na, uy, aminin. Nagdadalawang isip. Di ba? Sabi niyo, Pastor, hindi lang ako attend kasi lagi ako nasusuklian ng sobra. Hindi, mga kapatid, ano? Mga kapatid kasi, pag ganun, you are demanding signs because para yung magawa yung faith mo, insulting yun, kapatid. You are insulting God. Parang sinasabi mo sa Kanya na patunayan mo muna bago ako maniwala sa iyo. Parang sinasabi mo lang, nagdududa ako sa iyo, baka joke ka lang. Hindi ka totoo. Patunayan mo muna, insulting yun. Kayo ba, mga kapatid, kapag halimbawa, kunwari, may plano kayong ipunan ang inyong mga anak para sa pambili ng kotse sa bangko. Sinasabi niyo sa anak niyo, anak, naglagay ako ng $100 sa bank account mo. Ngayon ay 10 years old ka. Para pagdating mo ng 18 years old, every month maglalagay ako. Naglagay na ako ng initial deposit na $100. Para pag nagkaroon ka ng college, may pambili ka ng kotse. Pag sinabi ng anak nyo, patingin nga ako ng deposit slip. Patingin nga ako na katunayan na ikaw ay nag-deposit talaga ng $100. Diba kasi parang insulting yun sa kakayanan ng Diyos eh. That is not faith. Yung faith na parang gusto ko munang pakita mo sa akin para maniwala ako sa iyo, mga kapatid. Manaunawaan niyo bang ibig kong sabihin? Mga kapatid, ano pa? Ano pa ang parang sinasabi niyang, ang salita mo, Lord, walang bagay sa akin. Ang promise mo, Lord, walang halaga sa akin. Walang bigat. Ang gusto ko, works mo, Lord. Ang gusto ko yung proof mo, Lord. Pagsalita lang, hindi ako papayag. Di ba? Hindi ko maniniwala. Ano pa yung isang obstacle of a strong faith? Ito po, yung self-centered faith. John chapter 4:49, sabi niya, Sir, the official said, come down before my child. Self-centered. Alam niyo mga kapatid, pinapakita niya lang dyan yung kanyang interest na gumaling ang kanyang anak. Di ba? Wala namang problema mga kapatid eh. Kasi kung ang mga anak ko din ay magkasakit, sigurado, bobombahin ko ng panalangin ang langit. Mananalangin ako ng mananalangin sa Panginoon para ng kagalingan. Di ba? Kasi parang ito yung pagpakakita na, alam niyo yun, nasabi niyo na ba dun sa isang kausap niyo na hindi naman tayo close, hingi ka ng hingi? Nanganasan niyo na ba yun? Yung parang, kala niyo very close kayo. Ganun din eh. Di ba? Yung ganun din. Wala naman kayong relationship eh. Tapos demanding ka kay God. Ni wala kang time mag-pray. Ni wala kang time buksan ng Bible. Tapos hihingin mo yan. Ang ibig kong sabihin, church, the more dapat na magkaroon tayo ng hangarin na mas lumalim muna tayo sa Panginoon. Di ba?
Hindi yung self-centered faith na parang ito ang gusto kong gawin mo, ito ang gusto kong ipakita mo sa akin. No, yung parang sasabi ko, wala pa kayong relationship. Di ba, wala pa kayong relationship pero ang lakas mo namang hingi. Tanong ko nga sa inyo mga kapatid, meron ba kayong ganong kilala? Yung hindi pa kayo close tapos kakatok sa bahay nyo, pengin ng pang-ulam. Nasin nyo na ba yun? Di ba? Yung parang dapat kasi ang unang-una step, parang kilalanin mo naman ang Panginoon. Kahit siguro ako, kung hindi pa kaya si Kuya Louie, hindi ako makakalapit kay Kuya Louie agad-agad. Kaya Ate Blessy mukha kayong mayaman, baka naman pwedeng di ba? Di ba? Kaya nyo ba yon? Siyempre, yun ang ibig kong sabihin. Self-centered siya, yun ang kanyang hangarin na, ito ang gusto kong gawin mo. Ito ang gusto kong ipakita mo sa akin. Pag ganyan daw na gusto mo lang yung agad na ganon, mga kapatid, wala kang malalim na relationship kay God. Napakababaw na mga kapatid. Ha? Mga kapatid, kasi alam natin na when God does something, it's not for you to be well known. It's not for you to be famous. Alam niyo ba yun? Pag naghimala sa inyo ang Diyos, hindi ka para ikaw ang sumikat. Ano mo? Nabalitaan mo? Pinagaling si ano? Hindi. Kaya ka gagaling, kaya magpo-provide sa iyo ang Diyos, kaya gagawa ng himala sa iyo ang Diyos for His glory. Hindi ikaw ang bida. Siya ang bida. Amen, church? Do you understand what I'm saying? Mga kapatid, kasi strong faith is not asking God to bless us. Strong faith is being interested on who God is. Church, hindi yung ano ang pwede mong makuha sa Kanya. Mga kapatid, And dapat yung heart natin, di ba kayo, pag meron kayong may narinig kayong sound, kalabog, anong nagiging reaction nyo? Nagugulat, di ba? Ano yun? Di ba? Parang your ears responds to sound. Dapat ikaw din, the spirit that was given to you by God should respond not only by the miracles that He is doing, but you are responding to who He is. Kung sino siya. Kung sino talaga siya. Doon dapat nag-response. Yung espiritu mo, hindi yung physical needs mo lang, church. Okay? Do you understand? O ito pa, ano pa daw yung obstacle? Strong-willed faith. Alam nyo, yung strong-willed faith is better naman than no faith. No? Ano ba ibig sabihin ng willed faith? Strong-willed. Ano bang ibig sabihin ng mga kapatid? Yan ba yung sinasabi masigasig? Mga kapatid? Hello? Hello? Mga kapatid? Pag sinabing strong-willed faith, ano yun? Diba sinasabi niya, Sir, the official said, come down before my child dies. Go, said Jesus, your son will live. And the man, yung 49 lang. Diba? Come down before my child dies. Yung strong-willed, yung parang, masigasig, yung parang nakabase ka na kasi sa nakita mo eh. Katulad ng pinag-uusapan namin ni Brother Edwin last Sunday. In a church daw kasi, mayroong mga elite. That those are who are rich talaga. Who can afford talaga. And in a church naman, there are some na talagang wala. Pag pinagsama mo yan, they will never really understand each other. Pag sinabi nung elite at may kaya na ang Diyos ay nag-provide, anong maiisip nyo? Madali. Kasi meron sila eh. Di ba meron sila eh? Parang strong-willed ka. Kailangan mo, pray mo lang ng lakas, trabaho ka lang ng trabaho. Po-provide sa'yo ng Lord. Di ba? Pero yung sinasabi natin dyan, na nagpupursige siya kasi meron na siyang nabalitaan, meron siyang nakita na kaya niya naman. Di ba? Ang ibig sabihin niya, mas maganda na yan kesa magkaroon ka ng no faith at all. No, mga kapatid?
Yun nga mga kapatid, no, talagang very strong-willed siya. No, talagang, para bang, yung alam niyo yung positive thinker, yung positive thinking, iba din yun sa faith. Yung nagiging positibo ka lang sa pwedeng outcome. Ang positive thinking, mga kapatid, kaya lang mangyayari yon when you can control the situation. Di ba? Kunwari, you need money. You can control the situation. Mag-overtime ka lang na mag-overtime. Kaya mo yun. Positive, kaya ko lang yan. Laksan ko lang loob ko. Tibayan ko lang ang lakas. Tibayan ko lang ang katawan ko. Laksan ko lang ang loob ko. Kaya ko yan. Pero yung faith are used to those things na you cannot control. Di ba? Ganon din yun. Kaya ka strong-willed kasi may positibo ka lang sa outcome. Pero pag wala, hindi ka magiging strong-willed faith, mga kapatid. Kung ito lang daw yung basihan mo, sarili mo lang lakas, sarili mo lang kakayanan, sarili mo lang isip, mababaw pa rin daw yung magiging pananampalataya mo. Amen, church? Do you understand, huh? Then, this story has a turn of events. Sabi ko nga, from Jesus Christ rebuking this man na you are just looking sign to believe. Di ba? Yun ang unang kita niya. Yun ang pagkakilala ni Jesus Christ sa taong ito, sa royal official na ikaw ay lumalapit lang sa akin kasi meron kang nakitang himala sa akin. Di ba? Nirebuke niya yun. Pero there is the sudden change of heart dito sa taong ito. Tingnan niyo mga kapatid. Pinakita naman ng taong ito, una, a weaker faith, and now he is showing a stronger faith. Ano naman yung likes ng stronger faith, active strong faith? Ano naman ito mga kapatid? No? Anong sabi sa John chapter 4, 49-50? Sabi nga, "Sir," the official said, "come down before my child dies." "Go," said Jesus, "your son will live." The man took Jesus at his word and departed. Ano daw yung patunay niya na meron siyang active and strong faith? Ano yun? Number 1, you must hear the word of God. No, mga kapatid, kasi ang totoo, sabi sa Romans 10:14, "But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them?" Tignan nyo din, 10:17. "So faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ." Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, strong faith comes from hearing the word of God. Church, for you to have a stronger faith, a strong active faith, you have to hear God. You have to hear what He is saying. Kung anong narinig mo, kung anong sinasabi niya sa iyo, kung anong pinapagawa niya sa iyo, you have to hear it. Have you ever had a choice na nagsisi ka? Dami, di ba? Kasi ang sarili mo ang pinakinggan mo. Yung gusto mo ang iyong pinakinggan. Hindi ba? Pero sabi ko nga, ang katotohanan mga kapatid, faith comes from the Word of God. Faith respond to the Word of God. Meaning, kung wala kang marinig, hindi ka mag-respond. Kaya nga importante na meron kang narinig na salita ng Diyos. Meron kang personal studies, meron nag-share sa iyo. Yan po yun. Ano? So, number 1, you must hear the Word of God to show you want a stronger faith. And number 2 is that for you to have an active faith is you must believe the Word of God. John chapter 4 verse 50. Di ba kung titingnan nyo, anong sabi ng royal official? Anong sabi niya kay Jesus Christ? Tama na naman. And sabi ni Jesus Christ, "Come!" Di ba? "Come with me. Come!" Ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? "No! Go!" Nasubukan niyo na ba yung lumapit sa isang tao, humihingi ka ng tulong? "Sumama naman ako." Hindi. Lumakad ka. Diba? That man is asking the Lord Jesus Christ, "Come with me! Come with me! Or my son will die." Sumama ba? Hindi. Kabaliktaran ang sinabi ni Jesus Christ. "No! Go." What's the word that this man heard? Go. He heard it.
And then, the next step of having a stronger faith is you have to believe the Word. Di ba? Anong sabi niya? You have to believe the Word. Kaya nga, hearing is not just enough, mga kapatid. Hearing is not just enough. Madaming church, madaming tao sa loob ng church, they are just hearing the Word of God. But they don't believe it. Pwede niyong sabihin, Pastor, o may magsasabi, Pastor, hirap akong maniwala. Ang totoo, mga kapatid, ang tao, hindi siya hirap maniwala. Bawat isa sa atin, meron kanya-kanyang paniniwala. Diba? Kaya nga naghihiwalay minsan ang magkaibigan, ang magjowa, ang mag-asawa. Kasi meron silang kanilang paniniwala, pinaninindigan. Diba? Kaya nga, hindi problema na ayaw mong maniwala sa salita ng Diyos. You choose not to believe. Pinili mo lang na huwag maniwala. Diba? Bakit minsan na hindi naniniwala? A weaker faith? Kasi wala silang nakikita ang pinapakita ng Diyos. Tama. Lahat kayo. Kahit ngayon tanungin ko kayo, may kanya-kanya kayong paniniwala. O sino magsasabi ditong pangit siya? Wala. Lahat tayo naniniwala magaganda't guwapo. Di ba? Lahat tayo. Kahit, di ba mga kapatid, kahit baluktot ang paniniwala ng isang tao, ipaglalaban niya yung paniniwala niya yun eh. Kaya nga, di natin po pwedeng sabihin sa Diyos na hirap akong maniwala. Pinili mo lang na ayaw mong maniwala. Amen, church? Pero ang sinasabi natin dito mga kapatid, kung gusto mong magkaroon ng matatag and active, strong faith, you have the desire to hear the voice of God. And it will not end there. You have to believe the word of God. And how can you prove that you believe the word of God? Is that obeying the word of God. Para pakita mo na nagre-respond ka sa salita ng Diyos and you're putting your faith on that word, dapat ino-obey mo. Tignan niyo yung transition, mga kapatid. Una, sinasabi ng royal official, sumama ka sa akin. Kundi, mamamatay ang anak ko. Sumama ka sa akin. Pero anong sinagot sa kanya ni God, ni Jesus Christ? Go. And what is the response of that person? Anong sabi doon, mga kapatid? Go, said Jesus, your son will live. And the man took Jesus at his word and departed. Pinanghawakan niya yung salita ng Diyos. At ang ginawa niya, umalis siya. Church, if you want a stronger faith, it should not stop in hearing God's word. And it will not even stop on believing on it. For you to show and respond that you believe in it, you have to obey the word of God. Amen, church? Kaya nga sabi ko, huwag tayong maging sign-based lang, mga kapatid. Di ba? He hears the word of Jesus Christ. Biglang nag-transition siya. Ipinakita niya yung stronger faith. Na hindi lang, ang faith niya, hindi lang basta narinig niya. Kasi kung marinig mo lang, syempre gusto mo pa rin para patunayan, magpakita ka ng katunayan. Pero kahit wala pa siyang nakikita, even though he doesn't see how the miracle of God, wala siyang first-hand witness na nakita niya, na gumawa ang Diyos ng himala sa harapan niya, naniwala pa rin siya nung sinabi niya, umuwi ka na. Mabubuhay ang iyong anak. Di ba? Pinanghawakan niya na yun. He obeyed. Di ba? He obeyed, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, kailangan we must believe and obey God's word. Anong ibig mo sabihin, Pastor? We are saved by faith and works? No. You are saved because of a faith that is working. Naligtas ka dahil yung pananampalataya mo gumagana. Kumikilos. Kasi mga kapatid, ang talagang response ng faith, hindi lang basta narinig mo. Madaling tumungo, madaling mag-amen. Pero pag uwi mo, yung bang inimanan mo, yung bang sinulat mo, yung bang mga nilagay mo, gagawin mo?
i-apply mo sa buhay mo. Kaya nga, di ba lagi kong sinasabi, the power of the Word of God is through application. If you don't want to apply the Word of God, pwede mo kong questionin, Pastor, bakit pinabayaan ako ng Diyos? Bakit hindi ganito ang Diyos? Bakit ganito ang ginawa sa akin? Church, pag may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, panghawakan mo, tulad ng ginawa nitong royal official. Application, huwag kang mainip. God will show you a lot of things. Amen, church? And mga kapatid, if you would read this one, while the man was on his way, some of his servants met him with the news that his son was alive and well. He asked them when the boy had begun to get better, and they replied, yesterday afternoon, at 1 o'clock, his fever suddenly disappeared. Then the father realized that that was the very time that Jesus has told him, your son will live. And he and his entire household believed in Jesus Christ. Church, alam nyo ba yung layo? Alam nyo, before the miracle takes place, how many hours? Alam nyo ba? Kung gaano katagal na gumaling yung bata, mga kapatid. Hindi nyo alam? Hindi. It took 24 hours. Di ba sabi niya, the same day, di ba? 1 o'clock, 24 hours. Tagasan yung lalaki? Taga-Capernaum, di ba? Taga-Capernaum. Saan nangyari saan niya na-encounter? From Capernaum, nagpunta siya ng Cana to meet Jesus Christ when He made the water into wine. Sabi sa accounts, the distance of Cana and Capernaum is about 20 miles. Ano bang 20 miles dito sa atin? Mula dito hanggang Auckland? Titalingin nyo, kapag nilakad nyo yun, gaano katagal? Mula dito hanggang Auckland. Hindi, gusto ko lang makita nyo to. Napakaganda nito. Gaano kalayo? Kung nilakad nyo, siguro it will take you about... Lakad po, yung walk lang. Hindi, nagbabaka sakali lang naman. Kilala ko yan eh. Alam niya yung sagot niya. Tinanong ko nga yan ng 1 plus 1, sinagot niya 3. Sabi ko, ba't sagot mo? Gusto ko lang kayo subukan. Hindi. Mga kapatid, ang gusto ko lang, pagpalagay na natin, pagpalagay na natin, from here to Auckland, it will take you, sabihin na natin 5 hours. You just walk. Pero royal official to, nobleman. Hindi ito maglalakad. Anong palagay niyo sa kanya? Mayroon sinasakyan kalesa, chariot. Di ba? May chariot siya. Pero tignan niyo sinasabi ko, hearing the word, believing the word, and obeying the word. Di ba? Pero, anong sabi niya? Tinanong niya, kailan gumaling yung anak ko? Di ba? Sabi niya, 1 o'clock. Tapos naalala niya, ito din yung same time na sinabi sa akin niya. Ibig sabihin, bumiyahe siya ng 24 hours pa rin, di ba? Tama ba? Okay ba yung analyzation nyo? Umabot siya ng 24 hours. Ito ang gusto ko nyong makita nyo, mga kapatid. Kung ikaw ay may anak na naghihingalo at pinanghawakan mo lang yung sinabi ng tao na gagaling siya, anong gagawin mo? Magmamadali, magmababagal. Di ba magmamadali ka? Di ba kasi hindi mo na... Di ba? Sabi-sabi lang, sabi gagaling. Siyempre magmamadali. Tignan ko kung talagang totoo sa sabi nito. Tignan ko. Sabi niya gano'n, kung gagaling talaga siya. Magmamadali ako. Baka nga mahuli ka pa ng pulis, hindi ka mag-i-stop dun sa stop sign o sa red light. Beating the red light ka pa. Pero anong pinapakita ng tao? Anong pinapakita? Ito mga kapatid. Ito ang pinapakita ng tao. Rest in the word of God. Pinanghawakan niya yung sinabing gagaling. He takes time. Hindi siya nagmamadali. Bakit? Kasi naniniwala siya ng buong puso sa sinabi ng Panginoon na gagaling ang anak niya at naniniwala siya, gagaling ang anak niya. Ganon din sa atin mga kapatid. When you hear something, when you want a promise from God, if you want to be encouraged by His word, church, trust it, believe it, obey it, and rest on it. Ibig sabihin, pag nakita mo yung pangako niya, huwag ka nang maaligaga. Huwag ka nang mangatel, panghawakan mo na. Yun ang talagang stronger faith.
Hindi pwedeng maiwan ng isa. You cannot have a stronger faith if you don't believe the word. You cannot have a stronger faith if you don't obey the word. You will not have a stronger faith if you don't put rest. Hindi ka mangahawak. You will not rest on the word of God. You will not have a stronger faith with that church. Yung nakita niyo yung scenario, relax lang siya. Hindi siya aligaga. Eh, kung tayo sigurado, di ba? Nagmamadali tayo. Hindi ba mga kapatid? Nagmamadali tayo. Minsan nga tayo, di ba? Nag-pray tayo. Pag meron tayo sa Pilipinas, sasakay ka agad. First flight, punta ka ng Pilipinas para lang maabutan mo siya. Hindi ba? Pagdating mo sa Pilipinas, kinabagan lang pala. Hindi, di ba? How many of us, church, really? Totoo. Ilan sa atin ang pinanghahawakan talaga ang salita ng Diyos? Huwag niyo akong titignan. Di ba? Lahat tayo guilty dyan, church. Guilty. Before you have to rest on His Word, bago ka manawala at manahan, manghawak sa Kanyang salita, kailangan you have to know deeply the promiser. Pag hindi mo kilala yung nangako, hindi mo talaga siya panghahawakan. Hindi ba? Naintindihan niyo, church? Pero church, at the end of this, sabi ko nga, the purpose of sabi nga ganito pa, di ba? Therefore, this is what the sovereign Lord say. Look, I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build. Whoever believes needs never to be shaken. Ano yun mga kapatid? Ang pundasyon. Sino ba ang pundasyon talaga natin? Ang Panginoon. Ang kanyang mga salita. Hindi ba sinasabi pa nga mga kapatid sa Psalms 37:7, rest on the Lord and wait patiently for me. Sinasabi yan sa Psalms 37. Mga kapatid. Pero alala ko yung anak kong si Jasmine nung birthday ko. Si Jasmine, yung kanina. Maghanap kayo ng maganda dyan, kamukha ng nanay niya, siya yun. Siya yung anak ko. Naalala ko yung anak ko. Alam ng anak ko, makulit ako. Pero sa lahat ng anak ko, siya lang din na nagsabi, nung birthday ko, if you want to say something about your dad, kasi lagi ko sinasabi ko sa anak ko, pag may hinaharap kami, don't worry, everything will be okay. Everything will be okay. Everything will be okay. We just have to pray. We just have to remain faithful to God. Alam mo, sinabi niya, naiyak pa nga, sabi niya, I always remember Papa saying, when things are going rough, every time sinasabi niya lagi, everything will be okay. Everything will be okay. May nakita na ba siyang results sa sinasabi ko? May nagbago ba sa buhay namin? Wala. Mayroon pa rin kami mga struggles and troubles from time to time. Pero ang sinasabi ko lang, kahit hindi niya pa nakikita yon, He trusts me sa sinasabi ko bilang ama. Ganon din dapat tayo sa ating Diyos. Pag may sinabi siya, hindi naman instantly. When you put your faith in Him, it doesn't mean that troubles will be gone. Or you will be free from sickness. Hindi sinasabing ganon. Pero when you are sick, when you have troubles, when you have trials and tests, ang pangako niya, kasama mo siya. Hindi kanya pababayaan. Bakit ka bakit mo sasabing, kahit kasama ko siya, bakit ako nakakaranas ng hirap? Ano to? Ikaw ang bumibitaw. Ikaw ang umaalis under His protection. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong promise, hindi mo pinanghawakan yung promise niya. Alam niyo, church, in every miracles, in everything that God is doing, there is a purpose. Ano yung objective of a stronger faith? Sabi ko nga, what is the objective of a miracle? Para maging strong ang faith mo. Pero what is the very objective ng miracle na ginagawa sa iyo? It's not for you to be famous. Meron siyang purpose. What is His purpose? Eto mga kapatid. John chapter 4:53. Mga kapatid, patapos na tayo. Uy, gusto nila. Excited na kayo matapos, no? Alam ko, kahit di niyo sabihin. John chapter 4 verse 53. Then the father realized that was the very time Jesus told him, your son will live. Ano pang sinabi? And he and his entire household believed in Jesus. Paano nila pinakita yon? Mga kapatid, ang sinasabi dito,
yung royal official, hindi lang naniwala na si Jesus Christ ay healer. Hindi lang siya naniwala na si Jesus Christ ay Messiah. Hindi lang siya nagpo-provide, hindi lang siya miracle worker. Pero ang mas stronger ng paniniwala niya, in-exceed niya yung paniniwala niya into a healer and to a miraculous worker. Pinapakita niya na Jesus can save. Parang lumaki ang pagkilala sa Panginoon na talagang si Jesus Christ ang tagapagligtas. Kasi mga kapatid, kung hindi to, ba't sasabihin yan? His entire household believe in Jesus. Mga kapatid, kung sakaling pag namatay yung anak, saan pupunta? Sa impyerno. Pinagaling lang eh. Di ba madaming ganyan? A lot of people who doesn't believe in Jesus Christ, makikita mo gumagaling. May mga bagay na nangyayari sa kanila. Pero ang question, are they truly saved sa buhay? Hindi. Ang objective nun, he come to see that Jesus Christ does miracle. And then when he know Jesus Christ more deeply, nakita niya na ang Panginoon na hindi lang physical ang pinagagaling, kundi pinakikita din ang kanyang kagalingang pagligtas ng spiritual na buhay. Alam niyo mga kapatid, alam ko, lahat tayo may kanya-kanyang katigasan ng ulo. May kanya-kanya tayong episodes sa ating buhay. Ang pinakahimalang pwedeng gawin ng Diyos, alam mo ba, hindi yung bubuhay ng tao. Hindi yung bubuhay ng patay. Hindi yung maghahati. Alam mo yung pinakamagandang miracle? Ay ang baguhin ang ating mga puso. Kasi tayo matitigas talaga. If you don't want to believe, you won't believe. Siguro kung ang kasalanan ay from A to C, lahat tayo meron yan. So pwedeng hindi halata lang sa'yo o magaling ka lang magdala. Pero there are things na ginawa mong mali sa harapan ng Panginoon. Ang totoo, ang pinakamatigas na bagay sa buong mundo, hindi yung diamond, hindi yung metal, hindi yung stone. Puso ng tao. Bakit? Kasi kung gustong magmatigas ng puso ng tao, ayaw magpatawad, kaya niya. Di ba? Mayroon nga akong kilala namatay na yung tao, hindi pa pinapatawad eh. Di ba? Totoo ba yun? Oo. Kung ayaw mong makipag-ayos, hindi ka makipag-ayos. Di ba? Ganyan katigas ang puso ng tao. Sino lang makapagbago? Ang Diyos. Kaya di ba, ang tao marinig mo, pag nakita ka nagbago, ay, himala! Nagbago siya. Di ba? Totoo yun. The greatest miracle that God did is not to bring people alive, but to change your heart. And why did Jesus Christ change your heart? For your entire family or household to believe in Him. Hindi ka lang binago ng Diyos, hindi ka lang ginagawa ng milagro ng Diyos, hindi ka lang pinapakita ng favorite blessing ng Lord para sa iyong sarili. Kundi dapat nag-reflect sa buhay mo yan, nakikita ng buong households mo. Church, maaaring hindi tayo perfect. That's true. Pero kaya nga nandyan ang biyaya ng Diyos eh. Diba sabi ko nga, having a Christian life is impossible. Imposible eh. Imposibleng magpatawad. Di mo kakayanin yan. Di ba? Isa kang Kristiyano, hindi mo kaya magpatawad. Hindi mo kaya manampalataya ng lubos. Kaya nga sinasabi, you need the divine help of God. You need the Holy Spirit to be with you para magawa mong magpatawad. Para magawa mong manampalataya talaga ng lubos sa Kanya. Amen, church? Kaya nga, our faith should be beyond miracles and on to Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, dapat mas masigasig tayong makilala ang Diyos, ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoon, whether He answers your prayer or not, as long as you know you have a relationship with Him. Amen? Sana meron tayong Shadrach, Meshach, at Abednego faith. Alam niyo ba yon? Di ba? Yung pinakamaganda, sabi ng Shadrach, Meshach, at Abednego, kahit itapon nyo kami dyan sa nag-aapoy na pugon, iligtas man kami, di ba sabi niya, iligtas man kami o hindi ng aming Panginoon, hindi pa rin we will never worship other gods. Dapat ganun tayo mga kapatid, that's a stronger faith. Lord, answer mo man o hindi Lord, iyo ako. Amen? Pakita mo sa akin ang lahat o hindi man Lord. Alam ko Lord, hawak mo ang buhay ko sa iyong kamay. Amen? Sana meron tayong natutunan. Let us bow our heads.
Father God, thank you, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon Diyos. Truly, Lord, miracle, ginagawa mo ito, Panginoon. Sa mabutit sa masama, Lord, ginagawa mo ito. You are fair and just sa lahat, Panginoon. Pero tulungan niyo kami, Panginoon nga, Lord God, na wag lang maging strong ang aming faith sa mga bagay na nakikita namin dahil narinig lang namin sa aming kakilala o kapatid. Kundi, Lord, hindi lang kami maging strong-willed, positive thinking person, Lord God, para lumapit sa iyo. Kundi, Lord, talagang hangangin namin, Panginoon, na ipakita yung aming pananampalataya sa pamamagitan ng mas malalim na relationship sa iyo. Lord, paano nga makita? Sabi nga, Lord, dun sa John chapter 14, Lord God, na for us to prove that we love you, we have to obey your words, Father God. Kaya Lord, ito ang tunay na ipakita mo sa amin, na anumang manginig namin sa iyo ay panampalatayahan namin, anuman ang manginig namin ay patuloy namin sundin, at anuman, Lord God, ang aming manginig, Panginoon, ito ay panghawakan namin sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Lord, I pray, God, na this message, please make it powerful in the lives of everyone, that we can carry it, Lord God, as a reminder in our everyday lives, Lord God. This I pray in Jesus' name. Amen, amen. God bless you, brothers and sisters.